Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, hindi laging lantad ang kasamaan. Huwag po nating kalilimutan yan. Minsan nagaanyo itong mabuti, maamo at inosente, syempre para nga maka-attract. Ayon sa sulat ni San Pablo, ikalawang sulat sa Korinto 11:14, si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kapanalig, sa panahon natin ngayon, nagtatago rin ang kasamaan sa likod ng mga online games. Ito ang natuklasan sa Roblox, na sikat ngayon, lalo na sa mga bata. Ang Roblox ay isang online platform na kung saan may napakaraming three-dimensional games na pwedeng laruin ng mga users. Magagawa ito kahit sa smartphone. Binubuo ang Roblox ng mga tinatawag na experiences o mini-games na nilikha rin ng mga naglalaro mismo sa online platform na ito. Libre ang paglalaro sa Roblox at nagiging paraan din ito para magkaroon ng koneksyon ang mga manlalaro sa mga taong hindi nila personal na kilala. Ika nga social working, kumbaga. Iba't iba ang mga genre. Iba't iba ang uri ng laro sa Roblox. May roleplay o parang dula-dulaan gaya ng pag-aampon at pag-aalaga ng mga virtual pets. Meron ding mga obstacle courses at simulation games. Noong 2023, pumangalawa ang Roblox sa pinakasikat na mobile gaming app sa Pilipinas. Umaabot daw sa 67.3 milyon ang daily active users nito. At 80% sa kanila ay mga nasa edad 16 pababa. Kasama kaya rito ang inyong anak o apo, kapanalig. Pakicheck nga. Nakakabahala ang haba ng oras ng paglalaro ng mga bata sa Roblox. Ayon sa ilang magulang, halos hindi na bitawan ng kanilang mga anak ang gadgets nila. Naapektuhan na rin ang kanilang pag-aaral at nag-iiba na ang ugali, lalo na kapag natatalo sila sa kanilang nilalaro. Mabilis daw uminit ang kanilang mga ulo at nagiging bastos sa kanilang mga nakakatanda o magulang. Pero mas nakakaalarma ang lumabas na balitang napasok na ng masasamang loob ang Roblox. Nagagamit na ito ng mga taong nais akitin ang mga manlalaro, lalo na ang mga bata, sa mga gawaing sexual at iba pang forma ng pagkasamantala sa mga menor de edad. Bantayan natin yan, kapanalig. Ayon pa sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC, ginagamit ang Roblox, partikular na ang paggamit ng chat features nito para gawing drug courier o tagapaghatid ng mga illegal na armas ang mga batang nanlalaro. Kamakailan, may 7 batang hinikayat ng kanilang kasama sa isang minigame na sunugin ang kanilang paaralan. Pinagagawa ang ganitong mga bagay kapalit ng mga pabuya. Mas malaking tsansang manalo sa online game na nilalaro nila. Aba, iba na yan, kapanalig. Ipinarating na ng pamahalaan ang mga isyong ito sa pamunuan ng Roblox. Kung hindi aaksyon ang kumpanya, binalaan itong ipagbabawal na sa Pilipinas, gaya ng ginawa sa ibang bansa. Kung magpapatuloy ang pagpasok ng mga kriminal sa Roblox, maaaring parusahan ng kumpanya dahil sa pagkakanlong sa masasamang loob. Binigyan ng Roblox ng hanggang katapusan ng buwan para tumugon. Abangan natin yan. Patunay ang online gaming platform na Roblox na talagang gagawa ng paraan ang demonyo para maghasik ng kasamaan at para maglagay ng maraming patibong na magtutulak sa taong gumawa ng kasalanan. Kahit ang mga larong para lamang sa libangan, dapat ay nagiging daan para lumaganap ang kasamaan at kasamaang inilalagay sa panganibang dignidad ng tao, lalo na ang mga musmos na mga bata at ang kabutihang panglahat o common good. Para mapigilan ito, kapanalig, dapat tayong magsama-sama. Hindi lamang sa pagbabantay at pagsubaybay sa mga bata, kundi sa pag-udyok sa pamahalaan na papanugutin ang mga kumpanyang kumikita sa pagkasamantala, kahit pa sa mga musmos o lalo na sa mga musmos. Kaya, kapanalig, maraming anyo ng kasamaan ang nakapaligid sa atin. Ganyan talaga ang demonyo. Ganyan talaga ang mga demonyita.
Wala silang pinipiling bibiktamahin. Habang ginagawa ng pamahalaan ang tungkulin nitong gawing ligtas ang teknolohiya, gawin din natin, tayong lahat, ang ating responsibilidad na gabayan ang mga menor de edad. Marami tayong iniintindi araw-araw bilang mga magulang. Pero unahin po natin ang kapakanan ng mga batang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mga kabataan na magsisilbing kinabukasan ng ating lipunan. Maging responsable po tayo bilang mga magulang hanggang kamatayan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.